Hi guys! Welcome back sa channel ko. Thank you sa mga nanood nung una kong Q&A videos. Marami ulit nag-comment and may mga nag-send ng messages. Nagtatanong ulit tungkol sa iba't ibang bagay naman. This time din, meron ding mga nagtanong tungkol dun sa old videos ko. Yung pagbabiyahe with a 3-month-old, ng 3-month-old si Mackenzie, and with an 8-month-old. So, yung second video ko nung pagbiyahe namin is Melbourne to Manila. 8 months old si Mackenzie, nag-Philippine Airlines kami. And nag-comment yung YouTube channel ng Philippine Airlines. At yung sabi niya, "Hi Henry, thank you for flying with Philippine Airlines. We truly appreciate your support and we sincerely hope that you had an amazing travel experience with us. Thank you, Philippine Airlines." Nakita siguro nila na mahaba yung vlog ko tungkol sa Philippine Airlines and nakikipagkwentuhan ako sa mga flight attendants nila. Dun sa likod, karga-karga ko si Baby Mackenzie. So, nag-comment sila. And maganda rin sa pakiramdam na yung video mo, nare-recognize nung isang airline. Thank you, Philippine Airlines. Meron ding mga nag-comment naman tungkol sa actual na pagbabiyahe. Sabi ni ate, may extra bayad po ba yung baby carrier? Yung baby carrier, ginamit namin yun dun sa first video, yung Cebu Pacific, nung 3 months old si Mackenzie. Yun yung parang i-strap mo dito. Tapos, yung baby ay either nakaharap sa'yo or nakaharap forward. Para kang snug fit siya. Pakita ko na lang yung video later. Cebu Pacific ang ginamit namin doon. Ayan. So, wala siyang bayad. Pati stroller, for the information of those who are curious, wala ding bayad ang stroller. Wala ding bayad yung bag ng baby na may gatas, water, I think. Usually, hindi inaalawan tubig sa loob ng airline, di ba? Pero pag para sa baby, nasa feeding bottles niya, pinapayagan yon kasi sensitive yung tiyan ng baby natin, di ba? Hindi pwede yung binibigay lang nilang water. Not even bottled water. Kung minsan dapat distilled. Tulad kami, hindi kami basta bumibili ng filtered water or anything. Dapat distilled water. So, okay naman yung airlines sa ganon. At least Philippine Airlines and Cebu Pacific. So, madaming pinapayagan ng airlines pag may kasama kayong baby. Hindi siya kasama sa limit sa weight. Like 32 kilograms or 40 kilograms sa check-in luggage plus yung 7 kilograms na carry-on natin, hindi kasama doon. That's beyond that pa. Yung stroller, pwede nyo siyang dalhin sa loob ng eroplano kung maliit. Pwedeng ilagay sa overhead compartment. Kung minsan naman, pagka malaki siya, katulad ng sa amin, malaki, hindi namin chine-check-in, pero sa door ng eroplano, iiwan doon, kukunin nila. Pagdating nyo sa destination, sa Manila or sa Melbourne, that's what I know, and also sa Japan, makukuha nyo din doon sa carousel. Although sa Melbourne, may isang counter doon na kuhanan ng lahat ng strollers. Okay. Ito pa. Thank you for the nice video. I hope that you enjoyed your time in Melbourne. Thank you, kuya. Si Neil Macedo, nung pinanood yata yung video namin, baka inisip niya nag-tour kami sa Melbourne as tourists, as visitors. Well, thank you. Hindi po kami visitors sa Melbourne. Doon po kami nakatira. So, anyway, we enjoyed Melbourne talaga. We enjoyed living there. We enjoyed mamasyal doon. Thank you. Jewel Joy. Ma'am, good evening, sir. Minsan kasi magko-comment ka lang, ginagawa ko din yan. Hindi ko alam, lalaki pala yung vlogger. Lalo na kung hindi ko siya nakikita. So, si Joel Enjoy. Ma'am, good evening. Magtatanong lang po sana ako kung anong documents dadalhin pag father ng anak ko kasama papunta Manila po. So, I assume yung father ng anak niya is non-Filipino. And then, siguro, papasyal sila sa Manila, isasama niya to meet the family. Please po, pakisagot po. Sinagot ko siya. Ang sagot ko sa kanya, ano po ba ang passport nung father? I assume yung anak niya siguro dual passport, dual citizen. May passport siguro na Australian, may passport na Filipino. Pero, yung documents pag father ng anak ko kasama papunta Manila. I don't think
May special documents pa kung kasama yung father ng anak, ano? Basta travel documents lang ng father. Passport. Visa if needed. Pero Australians don't need a visa to visit the Philippines. Meron lang like, I don't know, 30 days yata. Beyond that, extend na lang. Doon kailangan ng visa. Okay. Hindi ko po masagot ng accurately kasi pakicheck na lang po. Pero thank you sa comment. Thank you at ginagamit yung reference yung videos ko. Ito ulit yung friend ko ulit. Nag-message na siya sa akin dati unang-una, di ba? Nag-message ulit siya ngayon sa akin. Bakit ka umuwi ng PR? Bakit ba umuwi ka kung PR ka na? Bakit ba? Gusto ko umuwi. Sinagot ko yan dun sa una kong video na napanood daw niya. Nung napanood niya, nag-message siya sa akin na bakit nga daw ba ako umuwi, PR na ako. Well, a lot of people still stay in their home countries to live with their families kahit na green card holder na sila sa adopted country nila. We have friends like that. I have friends like that. Yung kids niya sa Sydney nakatira, siya sa Manila siya nakatira, doon siya nagtatrabaho, he comes and goes to Sydney. His wife stays in Sydney with the kids, and the wife comes and goes to Manila. They're both Filipinos. Gusto nila talaga sa Philippines magstay. It's just that hindi sila makapag-apply ng citizenship kasi kailangan yung residency requirement. Tapos tinanong pa nitong friend ko, may inaayos ka ba sa Pinas? Well, it's a common misconception na kapag umuwi ka sa Pilipinas, meron kang kailangang ayusin like lupa, bebenta ng lupa, bebenta ng bahay. Wala po. Hindi kami nagbenta ng lupa. Bumili kami ng lupa. Bumili kami ng sasakyan kasi magstay na dito yung wife ko. Pero we come and go to the Philippines to visit and actually to sort of live here. Wala kaming inaayos. Okay. Ito. Itong friend ko na to, meron kaming pinag-uusapan. Tungkol din to dun sa isang videos. Yung isang video, sabi ko, isang option namin, global talent. Global talent is for scientists and economists. Sabi niya sa akin, yung isang common friend namin, from the university din sa Australia, global talent yung visa. That's a permanent visa. So, green card holder. Tinanong ko, anong sector? Kasi alam ko, engineering sila. Engineering science. Tapos, nag-reply siya sa akin, mag-a-apply pa lang pala. Hindi pa pala. Nagkamali pala siya ng information na kinuwento sa akin, which is okay. So, sabi ko, akala ko PR siya. Tapos, akala ko rin, hindi pa pala. Ito yung issue dito. Kaya hindi siya makauwi sa Pinas. So, kaya daw hindi makauwi sa Pinas kasi nag-apply pa lang ng green card. Yun din ang isang common misconception. Kahit nag-apply ka ng green card, pwede kang umuwi sa Pilipinas. Actually, you can leave Australia kahit nag-apply ka ng green card. Remember nung after the pandemic, nung medyo maluwag na yung travel restrictions, 2022, we went home to the Philippines a couple of times. So, I remember in 2022 alone, nasa Philippines ako ng March, April, May, and July for a couple of weeks at a time. And then, after nun, so, uwi ako ng uwi, di ba? After nun, nag-apply pa rin kami ng green card. And, habang ongoing yung application namin, pinoprocess ng Department of Home Affairs ng Australia, umuwi rin kami sa Philippines. Yun yung isang video nung November. My wife came to the Philippines for good to continue her profession as in UP. I went with them to visit. And then, habang nasa Philippines kami, na-approve yung green card namin. So, kita niyo po, kahit wala kayo sa Australia at nag-apply kayo ng green card, ma-approve pa rin yung green card nyo kung qualified kayo. Hindi po totoo na hindi kayo pwedeng lumabas ng Australia. Okay? Next. Hi kuya, enjoy Philippines with your family. PR na kayo, so pwede balik-balik na dito. Tama po. Tama siya. Nasa Philippines kasi kami, and since green card holder na kami, pwede kami bumalik anytime. Hindi yung sabi ko sa previous video ko. Tapos kinwento niya, my husband just finished his NPA naman dito in Australia. This person, si Apple, is in Australia. By the way, taga-LB din ako for 12 years. God bless. Thank you po. Pareho kami taga Los Baños. She used to live here in Los Baños for 12 years. I've lived here all my life. I was born here.
I grew up here, I studied here, I worked here. So, from elementary to grad school sa Los Baños po ako. Pero thank you. It's good na makakita ng kapwa ko taga Los Baños and magko-comment pa sa videos ko. Thank you, ma'am. Ma'am Apple. Hindi kaya blackmate ko to nung college. Yung block leader namin nung college sa UP, Apple pangalan. Tara sa Australia. Vlogger din siya. Mahal talaga po dito sa Australia. Super relate ako. Mahal yung mahal yung rent. Actually, mura na yung rent namin na 2,000 per month for a house with 3 bedrooms and a very vast backyard and front yard. 2,000 is okay. Plus, we live in Melbourne. Yung iba naming friends, nakatira sila sa labas na ng Melbourne. Nasa dulo na sila ng train line, metro train. It's like 1 hour away from Melbourne na. Yung iba pa, nasa regional na. Kami, nakatira kami sa Melbourne. We're like 20 minutes away from the center of Melbourne. And for $2,000, that's relatively less. So, super relate ako, yeah. Masaya din nakasama mo for a while family mo sa Pinas. Yes. Kanya-kanyang circumstances talaga po tayo, lalo na when we consider our careers, yeah. Kinonsider ng wife ko yung career niya kasi supportive naman ako, kanya-kanya talagang circumstances. Miss din namin families namin, sana makabisita soon. Yeah, madali namang bumisita kasi may direct flight na yung Cebu Pacific and Cebu Pacific is actually low fare, piso fare, di ba? 8 hours kayo, direct flight sa Cebu Pacific. Wala nga lang food, walang entertainment, pero it's okay. Gusto mo lang naman mag-travel, di ba? Oh yeah, this one. You are such one of the blessed. Thank you, sabi ko kasi blessed kami financially. Thank you, tita. We should be granted Australian citizenship visa. Yeah, Australian citizenship is not a visa. It's citizenship. Pero that's what she meant actually. God bless you always. God bless din po, tita. Tita kasi kilala ko siya. Tita siya ng wife ko. Isa sa mga fan, fan ng channel ko. Si tita. Taga Sydney siya. She's, I think, 75 or 78 years old. Later in life na siya naging citizen. Kinuha siya ng anak niya na nurse. And then, for the longest time, permanent resident siya. After a while, naging citizen na din siya. And then, nung naging citizen siya, everything changed daw. Meron siyang pension, everything. So, she's a good person. Masarap siyang kakwentuhan, malumanay magsalita. Nakakatuwa. Cholet! I think this is a different video na kinamenta niya. Hi, cutie Maki. Maki is Mackenzie. Yung aming baby. When will we go back to Australia? Dito kasi yung video yung tungkol kay Mackenzie. I don't know which video kasi ang dami kong video about Mackenzie. Pero, i-trace back ko. When will we go back to Australia? Okay, yan po yung tinatanong. Kailan babalik si Mackenzie sa Australia? Sometimes tinatanong ako kailan ako babalik sa Australia. Sometimes tinatanong kailan babalik si Mackenzie sa Australia. Wala naman nagtatanong kung kailan babalik yung wife ko sa Australia kasi alam nila na sa Philippines na for good, indefinitely yung wife ko. So si Mackenzie, ang plan po namin, Mackenzie is turning 1 year old this month, July. So plan po namin ay maybe pagka preschooler na siya, sa Australia na siya, or maybe if we actually like it here, kasi nandito yung mga pinsan ni Mackenzie, both sides, mom and dad, maybe dito rin siya sa Los Baños mag-preschool. We don't know yet, pero it's good na we have options. Melbourne or Los Baños. Maganda naman pong schools dito. Plus, nandito yung mga lola, both sides, mga pinsan, mga tito-tita, nandito lahat. Masaya. Mackenzie is the youngest sa buong family namin lahat ngayon. The youngest so far. Youngest for now. Ito pa. Good morning, bro. When balik nyo dito sa Melby? Yeah, we don't know. Pero I think I'll be back before the end of the year. So sabi ko sa kanya, I think it took me 1 week para mag-reply. Kasi hindi ko alam yung sasagot ko sa kanya. Ano, ganun naman sa friends, no? 1 week bago ka mag-reply and then tuloy-tuloy yung kwentuhan niya mahaba. So, sorry, late reply. Baka September, October ako bumalik dyan. Then sabi, good, kala ko umuwi ka na talaga sa Pinas. Marami po talagang nag-aakala. Umuwi na ako sa Philippines for good. I don't know why, no? Maybe, ganun yung nangyayari kapag ang tagal na sa Philippines and then biglang umuwi. For good na. Hindi pa naman ako retired, so I don't think it's for good. But, wifey and your baby are coming too, right? Yeah. Wifey, maybe later. Baby, yeah, maybe next year kasi isasama ko siya sa application ko for citizenship. And wifey, maybe will also change her mind. Baka, who knows?
Baka sumama siya, baka hindi. Definitely sasama siya, baka magstay back. Hindi. Yeah. Neighbor ko to, neighbor. Neighbor ko dun sa inalisin ko sa Melbourne na house. Next door neighbor. Meet. Kinumusta ko kasi siya eh. Madalas kaming magkwentuhan, nagte-text pa din ako sa kanya. So sabi, kumusta ka na? He's Australian. So, I'm good. How are you? How is Philippines life treating you? What shall we do with all the letters in your letterbox? Ang dami kasing letters na dumadating pa din sa government, sa tax, sa Vic Roads, yung para sa lisensya, yun yung parang LTO sa Victoria State. Maraming letters. Pero actually, mga extra copies na lang yun eh. Kasi online yung mga communication na sinet na namin sa online. And change namin yung address namin. Sabi ko sa kanya, pakibuksan, pakibasa. If it's something important, pakipicturean. If it's not, okay na. Yeah, ito. I'm so sad that they cut the trees, boo. Pinakita ko yung video ko, yung ano yung nangyari sa bahay namin. Ito yung napaka-green ng paligid namin with trees and grass. Inaalagaan namin ng pamilya namin, ng mami ko, ako. Tapos, di ba, yung nando sa video ko, biglang pinutol yung mga puno, nasira yung mga damo. Naging para siyang wasteland. So sad that they cut the trees. Yeah, ako din. Lalo na ako. Nakatira kasi ako doon. I kept pausing the video. Same video. For a closer look at the foliage. Then this part broke me to pieces. Tinignan ko yan, yung 11:33 na, timestamp. Yan yung biglang iba na yung paligid kasi nasa loob kami ng bahay. Sabi sa amin, puputulin lang yung puno sa likod na 2 years ng patay. Malaki yun, gum tree. Kasing laki ng acacia tree dito sa Philippines. And then, without telling us, pinutol na pala yung mga small trees sa paligid, pati yung nasa front ng house namin, right outside the front door, even dun sa side, and the grass was actually destroyed. So, yeah, malungkot. Broke me to pieces. Lalo na ako. I love trees, and I live there, then biglang wala ng puno. So, it changes everything kapag wala ng puno, ano? Oh, yeah. So, tinanong ko, kumusta na? Kumusta dyan sa bahay? Ano dyan pa ba yung bahay? Kasi sabi nung landlord, demolish niya yun, tatayuan niya ng modern house. I think she's gonna live there na eh. So, sabi nung neighbor ko, yes, ibig sabihin, is still here. Thanks for the skateboard and little portable vacuum cleaner we got from the front of your house. Yung skateboard ko kasi nando sa video. Yun yung skateboard ko for 4 years. Hindi ko na siya mauuwi. Hindi ko na rin mabebenta. Nilagay ko na lang dun sa Pag may nature strip in the hopes na may makakuha. Kasi sana ang kumuha niyan baka masira na din siya eh kapag binenta ko. 4 years ko na siyang ginagamit sa skate park. Doon ako natuto ng iba't ibang tricks. Maluwag na rin yung trucks. Nilagay ko na lang doon. Baka may beginner na makakuha. So, kinuha pala ng neighbor ko. Which is good. Napunta pa sa friend ko. Portable vacuum cleaner, I thought I sold it. Yung pala nilagay ko doon. It's still in very good working condition. So, I'm glad na naipasa ko sa kanya. Sana pala directly binigay ko na lang sa kanya. No? That's good. Ito, isa pang neighbor ko. Hi mate, congratulations on Mackenzie's baptism. In-update ko kasi sila eh. Pinapadalan ko sila. Ibang neighbor ko dun sa Melbourne. Pinapadalan ko sila ng pictures nung bininyagan yung anak namin. Beautiful photo we are all doing here on Barina Street. No movement on number 4. That's our house, number 4 Barina Street. No movement kasi sabi nga i-demolish. So, still there. I told Scott and Peter, si Scott, siya yung sa tapat namin across the road. Si Peter, 2 houses away. We're all friends there. By the way, lahat kasi ng neighbors ko doon, napapalibutan ako, even sa likod ng bahay. Puro sila Australians. Puro sila nakatira doon. Kami lang yung nagre-rent. And they're really good neighbors. I became good friends with them. So, he told Scott and Peter that I've left and they were sorry to see you gone. Hindi kasi ako nakapagpaalam ng maayos. Medyo busy din sila. Pero, nagsabi man ako, naalis kami. Ayun lang. Sabi ko, I'll be back. And when I come back, kahit hindi ako dyan tumira, I'll be sure to visit. Karen has a letter from the TAC, that's Traffic Accident Commission. Akala namin, kung matagal nang wala si Karen sa Australia, bakit may letter siya?
Kala namin may something nakabangga ba or may accident. Yung pala may offer lang. Offer na promo. So, quite mild weather here. I hear you're having a heat wave. So, this was in June. June na to. Medyo tapos na yung heat wave sa Philippines. Nung umuwi ako ng April, grabe, di ba? Yung heat wave. So, it's good. Pinapakita ko lang na mamumusta pa din sila. Hi, Henry. How are you? After tomorrow, your house will be no more. Ito yung picture ng house nung iniwan namin. Nung iniwan ko, nung April. So, after tomorrow, i-demolish daw. Nung sinend niya tong message na to. So, nag-usap kami. Sayang naman yung bahay. This was built in the 1960s. Tapos, wala na. Pero tingnan natin. Tingnan niya nangyari. Ito, out of nowhere, nag-text sa akin yung isang kapitbahay. Pinadala niya to. Picture to nung bathroom window namin sa bahay. Doon sa Melbourne. Ito yung seashells na nandun sa bintana. This is a view from the outside. Pinapadala lang nila para ipakita na tinitingnan namin yung bahay nyo. Ito yung details. Gusto mo ulit makita siguro. Masaya din, no? Yung mga simple things, simple pleasures, pinipicture nila para ipadala sa akin. Simple stuff lang. Para lang maalala. Maalala yung mga magkakasama pa kami doon. Nung ano kasi yun eh. Pandemic kasi ako lumipat doon. Right after ko lumipat, lockdown. So, talagang hindi kami umaalis. Every afternoon, nakatambay kami sa labas ng bahay, kaming mga guys, kaming mga dads or husbands. And then, doon na kami naging close. Nagmamaritesan kami doon every day. Andun kami nakatambay for like 1 hour, 2 hours, kwentuhan ng kwentuhan. Bawal kasing lumabas, di ba? Gawa ng COVID. So, yun. Naging close kami lahat. And then, nag-message ulit yung kapitbahay ko. I must have misunderstood. They have only taken off the asbestos today. So, if you look closer, no? Medyo magulo. Sira-sira na rin yung taas ng bahay. Wala na rin ulit yung gate. Tinanggal pala nila yung insulation, yung asbestos. Nagulat ako. May asbestos. Inisip ko na yun nung nakatira ako doon. May asbestos pala doon na insulation. In the 60s, I think, it was widely used and then na-discover nila na it's toxic. So, pinatigil na yon. Well, it's an old house and I'm sure may regulation na yan regarding existing old houses. Pero may asbestos pa din. So, naisip ko, na-expose ba kami? Pero, syempre, we read about it, no? Hindi naman kami na-expose. Only if it's broken, magiging toxic siya. As long as hindi nyo siya gagalawin, hindi yan magiging dangerous for the residents. Well, I hope. Yeah. I think this is the last. So, isa to dun sa mga friend ko din sa Melbourne na mahilig din sa skateboard. Binigyan pa nga niya ako ng skateboard. Yung mga anak niya nag-skateboard. Siya is now actually 50 years old. Binigyan niya ako ng cruiser dati nung kakalipat ko pa lang doon. Gift niya sa akin. And then, he was asking, how's the skateboarding in the Philippines? Good skate parks. Okay. Since coming back here in April, hindi pa ako nakakapag-skateboard. And it's now July. So, April, May, June, July. 3 months. 3 months na akong hindi nakakapag-skateboard. From skating like 2 to 3 times a week to 0 for 3 months. Maraming factors kasi sinabi ko, kinuwento ko sa kanya kung ba't hindi na ako nakakapag-skateboard. Nag-a-adjust ako sa life ko dito sa Philippines. Nakaready lagi yung skateboard ko. 3 yun. Inuwi ko from Australia. Nakaready lagi nasa sasakyan. Nasa kotse lang siya. Wala naman akong lugar dito na pwede akong mag-skate. Hindi ako pwedeng mag-skate kung saan lang, sa parking lot, sa kalsada. Iba kasi dito even sa Los Baños. Not like in Melbourne. Pag skater ka sa Australia, mag-skate ka dun sa street as long as maingat ka. At pag nakita nila naman na responsible skater ka, yung mga kotse na dumadaan, kumakaway pa sila. Tapos may hihinto pa sa akin, makikipagkwentuhan na nag-skate daw siya nung bata siya or yung mga anak daw niya nag-skate. Not just males, even females. Philippines kasi minsan, first reaction ng mga tao kapag may nakitang nag-skateboard, galit sila,
Especially yung mga security guard. Well, you can't blame them. Yung iba kasing nag-skate, makukulit din eh. Nakakasira. So, tinanong din niya, good skate parks? Yeah, magaganda skate parks dito. But the nearest skate park here is I think in Santa Rosa or Canlubang. Walang skate park sa Los Baños, wala sa San Pablo, wala sa Calamba. Meron sigurong skate spots. I have yet to find them. Sa Tagaytay, nagpunta ako noong 2022. It's big. Bigger than all the skate parks that I've been to in Victoria State, in Australia. Doon nag-SEA Games. I'm not sure kung nag-Asian Games din doon. So, nagpunta ako doon noong 2022. Pinakita ko sa mga friends ko sa Australia. Nagandahan sila. Kaya lang hindi pa ako nakakabalik doon ngayon. When I went to Tagaytay couple of months earlier, 2 hours from here eh. Ang traffic. So, to go there just to skate, medyo mahirap, ano? Meron din dito, may lugar na pinupuntahan ko, may mga nag-skate na mga teenagers. Friendly naman sila. Meron ding adults na nag-skate. Street skater sila. Iba eh, kasi park skater ako eh. I want to think that I'm a park skater. I'm not really a competitive skater, no? Pero I try to be good at it. So, kaya ako pinakita din tong message na to. Maybe sa next video ko, tignan natin, i-humanize natin yung mga Pinoy skaters. I-interviewin ko sila. Kapag kasi nandito ako around Los Baños, nagja-jogging ako, or meron lang akong pinupuntahan, may makikita akong isa, dalawa, or grupo sila ng skaters. And then lalapitan ko, hihiramin ko yung skateboard nila, tapos makikipagkwentuhan sila sa akin, tapos kikilalanin ko lang. Tatanungin ko, taga saan kayo? Ilang taon ka na? So, I think kapag nakilala natin sila, nalaman natin yung buhay nila nitong mga skaters, makikita natin they're not really different from us. They're not different from our cousins, from our sons, from our friends. So, like, dun sa old neighborhood ko sa Upco, meron akong nakitang may hawak na skateboard. Tinanong ko siya. Nakipagkwentuhan ako sa kanya. Yung pala, asawa pala siya ng professor sa UP. So, imagine, no? Kung nag-skate ka tapos nagagalit sa'yo yung security guard or mga tao, eh, asawa mo pala professor. Even if you're professional ka, you've come from a good background. So, responsible ka siguro. And then, yung isa pa, taga dito siya, apo pala siya nung apo siya ni Dr. Sakay. Sakay is a very big name here in UP Los Baños. Even in the science community in the Philippines. Apo pala siya ni Dr. Sakay na mahilig mag-skateboard. They're not really delinquents. Mahilig lang mag-skate. Tapos, yung mga pinupuntahan ko naman dun sa skate spot dito, pag kinakausap ko sila, high school students, college students, sa Los Baños, yung mga colleges dito. And meron pa, nagtatrabaho na pala, kaya pala sabi niya, nakakapag-skate lang ako after 5. Kasi nagtatrabaho ko, wow, buti ka pa after 5. Ako nga hindi. Kasi siguro yung iba, nag-uumpisa sila after lunch. So, tignan natin ha. Next video, lalapitan ko sila. Makikipagkwentuhan tayo sa kanila para makilala natin kung sino yung mga skaters sa Los Baños. Anyway, thank you again for watching my videos and I hope nakatulong to sa iba't ibang topics sa pag-uwi ko sa Philippines. I want to clarify kasi kung bakit ako nandito. Kaya ako ginawa yung first video ko ng Q&A 2 weeks ago. And then, ang dami pa rin palang nagtanong, which is a good sign kasi a good question is not one that generates a good answer. A good question is one that creates more questions. Yun yung natutuhan ko sa University of Hawaii, doon sa mga lecturers ko doon. And number 2, gusto ko ring i-promote yung skateboarding kasi skater talaga ako. Responsible skateboarding. So again, thank you for watching my video and good night.